Magandang araw mga bata! Kumusta kayo? Sana ay masigla at handa na kayong matuto para sa ating aralin ngayong araw na ito. Sigurado akong masaya at marami tayong matututunan ngayong araw na ito. Pero bago tayo magsimula, tayo'y manalangin muna at mag-energizer. Simulan natin sa panalangin. Mga bata, tayo'y magsitayo at manalangin. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Please bow your heads and let us pray. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here. Ever this day, be at my side, to light and guard, true and guide. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Mga bata, manatili munang nakatayo at tayo'y mag-energizer. So, ang ating energizer pala ay tinatawag natin na salita, galang, galaw. Paano nga ba ito laruin? Simple lang. Kapag may sinasabi tayong salita, may gagawin rin tayong galaw. Depende sa kung magalang o hindi magalang yung salita. Pag magalang na salita, tayo ay mag-thumbs up. Pag hindi naman magalang ang salita, tayo naman ay mag-cross arm. Naintindihan ba mga bata? Magaling! Doon pa lamang kayo magta-thumbs up o mag-cross arm pag sinabi kong galaw. Ang mga salita ay magkahalong magalang at hindi magalang. Halina't ating simulan. Pakikuha nga po, mga bata, galaw! Hoy ikaw, galaw! Salamat po, galaw! Bilisan mo, galaw! Pwede po ba, galaw? Pasensya na po, mga bata, galaw! Wala akong pake, galaw mga bata! Magaling! Kayo'y magsiupo na mga bata. Na-energize ba kayo? Mabuti naman kung ganun. Nais ko munang magpakilala sa inyo. Ako nga po pala si Binibining Jana Nicole Pagubo. Pwede rin niyo akong tawaging Binibining Jana. At ako ang inyong magiging guro sa araw na ito. At ang ating asignatura ay tungkol sa Filipino para sa ikalawang baitang. So ngayon mga bata, may mga larawan akong ipapakita. Tingnan niyong maigi ang larawan at ano ang nakikita niyo rito. Tama! May batang nagmamano sa matanda at may mga batang naglalaro. Nakikita niyo ba kung paano sila kumilos at makipag-usap? Bakit kaya mahalaga na maging magalang tayo kapag nakikipag-usap, lalo na sa mga nakakatanda sa atin? Iyan ang ating aalamin at pag-aaralan ngayong araw na ito. Pero bago tayo magsimula, may maikling gawain muna tayo. At ano kaya ang koneksyon nito sa ating aralin ngayon? Mga bata, hahatiin ko kayo sa 4 na pangkat. Pangkat 1, 2, 3, 4. Bibigyan ko kayo isa-isa ng mga sitwasyon at isipin niyo kung anong salita ang angkop na gagamitin. Narito ang mga sitwasyon. Pangkat 1, ang sitwasyon niyo ay humihingi ka ng tulong sa inyong guro. Pangkat 2 naman, ang sitwasyon niyo ay magpapaalam ka upang umuwi. At pangkat 3, ang sitwasyon niyo naman ay may nagbigay sa inyo ng regalo o tulong. At ang panghuling pangkat, ang pangkat 4, ang inyong sitwasyon ay
hindi mo sinasadyang matapakan ang paa ng iyong kaklase. Tayo'y magsimula na. Pangkat una, kayo ang mauna. Ang iyong sitwasyon ay humihingi ka ng tulong sa inyong guro. Anong angkop na salita ang gagamitin? Tama, ang angkop na salitang gagamitin ay magandang umaga po, ma'am, sir. Pwede po bang akong humingi ng tulong sa inyo? Magaling. Pangkatlo, nagpapaalam ka upang umuwi. Anong pangkat na salita ang iyong gagamitin? Magaling. Magandang hapon po o magandang araw. Pwede po bang magpaalam ng umuwi? Magaling. Pangkatatlo naman, ang iyong sitwasyon ay may nagbigay sa inyo ng regalo o tulong. Anong angkop na salita ang gagamitin? Tama, ang angkop na salitang gagamitin ay salamat po. At ang panghuling pangkat, ang pangkat-apat, ang sitwasyon nyo naman ay hindi mo sinasadyang matapakan ang paa ng iyong kaklase. Anong angkop na salita ang iyong gagamitin? Tama! Ang angkop na salita ang iyong gagamitin ay pasensya na po, hindi ko sinasadyang matapakan ang paa mo. Okay ka lang po ba? Magaling! Ngayon naman, palakpakan ang iyong sarili at kayo'y magsiupo na. Ngayon mga bata, ang ating paksa ay paggamit ng magalang na pananalita. May tanong ako sa inyo, alam niyo ba kung ano ito? Ano sa tingin niyo ang ibig sabihin ng pagiging magalang? Halina't ating alamin. Pero bago yan, dito muna tayo sa ano nga ba ang layunin ng ating aralin. Sa pagtatapos ng ating aralin, inaasahan na kayo ay basahin natin ang una ng sabay-sabay. Ang unang layunin ay magagamit ang magalang na pananalita sa tamang sitwasyon. Pangalawa, maipakita ang paggalang sa kapwa. Pangatlo, makabubuo ng pangungusap gamit ang magalang na salita. Magaling. Ngayon, ano nga ba ang magalang na pananalita? May mga ideya ba kayo mga bata? Itaas ang kamay kung may ideya kayo. Ikaw, Christian, may ideya ka? Ikaw, June. Trisha, kung wala kayong ideya, halina't ating alamin kung ano nga ba ang kahulugan ng pagiging magalang na pananalita. Ang magalang na pananalita pala ay ang paggamit ng mabuting salita bilang paggalang sa ating kapwa. Kapag magalang tayong magsalita, ipinapakita natin na tayo'y mabuti at marespeto sa iba. Narito ang mga halimbawa ng pagiging magalang at paano o kailan natin ito gagamitin. Una, kapag humihingi tayo ng tulong, ang gagamitin nating salita ay pakiusap po. Kapag nagpapasalamat tayo, salamat po. Kapag humihingi tayo ng tawad, paumanhin po o pasensya na po. Kapag nakikipag-usap tayo sa patanda, po at opo. Saan nga ba natin ginagamit ang ating pagiging magalang? Ginagamit natin ito sa sa paaralan, sa guro at sa kaklase. Sa bahay naman, sa magulang at kapatid, sa komunidad, sa mga kapitbahay at nakakatanda. At ang panghuli, lalo na kapag kausap natin ang matanda.
Halimbawa mga bata, kapag tinanong ka ng nanay mo kung kumain ka na, ano ang isasagot mo sa inyong magulang? Julie, tama. Ang sasabihin mo ay, Opo, Nay. Siguraduhin nating dapat may po at opo kapag tayo ay nakikipag-usap sa matanda sa atin. Kapag may nagbigay sa inyo ng regalo, ano ang sasabihin mo? Remjoy, magaling. Tama. Dapat ang sasabihin mo ay, salamat po. Ngayon, may gagawin tayo. Hahatiin ko kayo sa 5 pangkat. At gumawa kayo ng maikling presentasyon o role play. Ang iyong role play o presentasyon na gagawin ay nagpapakita ng paggalang sa kapwa at pagkatapos ng representasyon o role play, ipaliwanag o ibahagi sa klase kung bakit iyon ang iyong napili na irepresenta at ipaliwanag kung anong paggalang na salita ang inyong ginawa. Narito ang rubrics. Nilalaman, 35%, pagganap, 25%, kooperasyon, 10%, kagamitan, 10%, pagpapaliwanag, 20%, total of 100%. Kayo'y magsisimula na. Magaling mga bata! Mahusay ang inyong ginawang representasyon o roleplay. Palakpakan ang iyong sarili bilang reward sa magandang ginawa nyo na presentasyon. Ngayon mga bata, tingnan natin kung may natututunan kayo sa ating aralin ngayon. Basahin at piliin ang tamang sagot. Mga bata, kayo tapos na ba? Next slide. Ngayon mga bata, subukan nating sagutan ang ating pagtataya. Una, alin sa mga sumusunod ang hindi halimbawa ng magalang na pananalita? A. Upo, guro. B. Hoy, bigyan mo ako ng tubig. C. Pakikuha naman ng aking bag. D. Salamat po sa tulong ninyo. Ang tamang sagot ay letter B. Tama mga bata. Ikalawang tanong, ano ang sasabihin mo kung may naibigay na regalo o tulong sa iyo? A. Paumanhin po. B. Magandang umaga po. C. Salamat po. D. Pakiabot po. Mga bata, ano ang tamang sagot? Tama. Ang tamang sagot ay letter C. Ikatlong tanong, kapag nakasagot ka ng malakas o sumigaw ka sa magulang mo, ano ang dapat mo sasabihin? A. Wala lang. B. Pasensya na po. O paumanhin po. C. Hindi ko po sinasadya. Or D. Parihong B at C. Ang tamang sagot dito mga bata ay
Tama! Letter D kasi tama naman pareho ang letter B at letter C. Kaya letter D ang tamang sagot. Ika-4 na tanong, kailan mo ginagamit ang salitang po at opo? A. Kapag kausap ang kaibigan. B. Kapag kausap ang bata. C. Kapag kausap ang nakakatanda. D. Wala sa nabanggit. Mga bata, ano ang tamang sagot? Tama! Ang tamang sagot ay letter C. Panghuling tanong, gusto mong lumabas sa silid. Ano ang sasabihin mo sa guro? A. Aalis na ako. B. Pwede po ba akong lumabas? C. Bye! Or D. Excuse me po, pwede po ba akong lumabas? Mga bata, ano sa tingin niyo ang tamang sagot? Magaling! Letter D. Napakagaling mga bata, lahat ng iyong sagot ay tama. So ngayon, may takdang aralin tayo. Sa inyong takdang aralin, isulat nyo sa inyong papel ang 3 magalang na salita o pananalita at ibigay ang gamit nito. Naintindihan ba mga bata? Magaling! Tandaan natin mga bata, ang pagiging magalang ay tanda ng ating mabuting asal. Dapat tayong gumamit ng magalang na pananalita araw-araw, saan man tayo paroroon, masabahay, paaralan o sa komunidad. Ang pagiging magalang ay pagpapakita ng pagiging mabuting tao o mabuting Pilipino. Ito ay bahagi ng ating kasaysayan at kultura, ang pagiging paggalang sa kapwa at sa nakakatanda. At doon natatapos ang ating aralin sa araw na ito. Salamat ng marami sa inyong pakikinig at pakikiisa mga bata. Sana ay gamitin niyo palagi ang magalang na pananalita sa lahat ng oras. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pakikilahok ngayong araw na ito. Paalam mga bata!